Ang daming benepisyo. Pinagsama-sama ko na para 12 benefits. Potent antioxidant siya. Pagka mababa ang oxidation, mas mabagal tayo tumanda. Nagpapapayat. Magandang pag-iisip mo. Maganda ang brain function mo. Para hindi mabilis magkaroon ng Alzheimer's. Mas maganda to para to prevent yung mga barado-barado sa ating puso at utak. Maganda siya sa katawan natin inside and out. So, hahaba ang buhay natin. Pero, huwag niyong sasamahan ng Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang isang popular na inumin na napakarami palang health benefits. So kung hindi pa kayo umiinom, i-consider nyo, baka naman magustuhan nyo and makatulong sa kalusugan nyo. Yan ay walang iba kundi ang green tea. At ngayon, para i-discuss sa atin yan, nandito ang ating medical director, si Dr. Anthony So. glutathione. Sikat ang glutathione sa Pilipinas bilang pampaputi. Pero alam ba ninyo na napakadaming benepisyo nito sa ating kalusugan? Ito ay tumutulong sa pag-detoxify ng ating atay, pangpalakas ng immune system, pangpigil sa cancer, diabetes at iba pa. Kaya nga, rekomendado ng mga doktor ang ganitong klaseng supplement. Kaya lang, sa dami ng ibinibentang glutathione ngayon, mahirap sabihin kung alin ang legit at alin ang hindi legit. Marami ngayon hindi alam kung lisensyado ng FDA at kung saan nanggagaling. Pag di nag-ingat, maaring hindi epektibo o delikado sa inyong kalusugan. Kung naghahanap ng original, mabisa at ligtas na glutathione, pakicheck ang store.medico.ph sa inyong browser or iscan ang QR code sa inyong screen. Nandito ang glutathione na FDA approved at rekomendado ng mga doktor. Huwag magbakasakali sa hula-hulang glutathione para maganda ang skin at maraming health benefits. Dumiretso sa store.medico.ph. So Doc, as usual, diretsahan tayo. Ano ba itong green tea na to at bakit po napakasikat niya sa mga health conscious? At least 12 to 13 benefits ng green tea. Pero kung itatanong mo sa akin kung ilan ang carbohydrates niya, ilan ang protina niya, di ba yung macronutrients, alam mo yung carbohydrates niya? Sa 100 grams, 0 to around 5 to 6 grams lang. Parang negligible. Ang fats niya, 0 to 0.2 grams. Tapos ang protina niya, wala. 0 ang protina niya. So hindi katulad ng mga iba nating pwedeng gawing inumin like sports drinks or soft drinks. Yun, loaded yun ng Yes. carbs at sugar, di ba, Yes, Doc? yes, yes. Ito halos wala. Halos wala. Pero bakit maganda to? Kasi mayaman to sa antioxidants na catechins na tumutulong sa labanan ng mga free radicals. Doc, in our past videos na mention niyo yung kahalagahan ng antioxidants. Tama ba ito yung mga lumalaban sa mga masasamang mga chemical o kung ano-anong growth sa katawan natin? Tumpak. So, kuwari, di ba, free radicals, di ba? Tumatanda tayo. Di ba, yung araw, nagkakaroon ng free radicals, tapos tumatanda yung skin natin, namamatay ang skin natin. So, ito, pinapabagalan niya ang pagtanda ng skin natin, lalo yung endothelium, yung line ng puso natin, mga arteries. Doon, pinapabagalan niya pagkasira. Pagka mabagal masira, mabagal magkaroon ng barado. I think in our past episodes, pwede niyong balikan yan. Hindi na namin i-explain in detail dito, pero ang gist kasi niyan, sabi nga ni Doc, at the molecular level, hanggang sa cells mo, tinutulungan tayo ng mga antioxidants kasi pag yung mga free radicals na masama sa katawan, sinabi nga ni Doc, may sobra-sobrang mga electron yung mga yan, di ba, Doc? Hindi siya stable. Hindi siya Tama. stable. Wala siyang paired electron. Yeah. And yung antioxidants po, siya yung nagsusupply ng kapares. Yo. Para kumbaga awayin niya yon at hindi na maging unstable. Bibigyan niya yung electron. O ito. O di-stable na siya. Hindi siya Okay. mangagaw. Kumbaga pag may partner ka, hindi ka nagugulo, di ba, Doc? Yes, yun. So number 1, yung pinag-usapan natin ng antioxidant, sobrang taas yan ng EGCG. Ano ba yung EGCG? Epigallocatechin 3 gallate. So ngayon, EGCG na lang tayo para sumilis. Kala ko ECG, Doc. Yun. So, sobrang taas ng antioxidant ito na magpe-prevent ng cell damage. Lalo pag sa lining ng puso, lining ng gut, lahat yan, pag maganda, maganda ang sirkulasyon. Sabi nga nila, Doc, underrated yun, yung gut health. Napakahalaga daw po no? Yes. So, yun, mamaya pag-uusapan natin. So, ngayon, potent antioxidant siya.
So pagka mababa ang oxidation, mas mabagal tayo tumanda. That's Mm. number 1. Then pangalawa, pinaka-interesting, fat burning. Wow. Nagpapapayat, okay? Oh. Pag inom ka ng 4 or more cups of green tea daily, no, makikita mo 44% lower chance of abdominal obesity. Talaga, Doc? Mm. Pero 4 na beses? 4 na beses, lalo na sa mga babae. Ang laki ng tulong sa babae. Okay. Ang dami kasi niyang catechins, yung mga antioxidant. Meron pa siyang geraniin, okay, para nakakatulong siya sa liver. Mm. So pagka tinulungan mo yung liver, 'di ba, tayo pagka exercise ka, tapos diet ng diet, para di pumapayat. Kasi bakit? Dahil yung liver natin may fatty liver. Yung nakabalot sa liver, yung liver nga hindi na nakakatulong sa sarili niya. Paano niya matutulong tayo? Pero yung geraniin, tinutulungan niya yung liver. 'Pag okay na yung liver, mas mabilis ang pagpayat natin. Ayos. Then sa 2022 may studies rin na kapag sinamahan mo pa ng exercise tsaka green tea, naku, mas maganda yung pagpapapayat ninyo. Wag mo lang sabayan ng kain din ng marami, Doc. Yes, coach. Yes, coach. Yes, coach. Pangatlo, maganda to sa cancer. 'Pag mataas ang free radicals, tatanda tayo. Yung pangalawa, magkaka-cancer. Sabi mo nga, cellular level tayo, yung mga catechins niya, EGCG na yan, mabawasan ang free radicals. 'Pag nabawasan ang free radicals, hindi siya magmi-mutate. 'Pag hindi siya mag-mutate, tulong sa cancer yan. Lalo na ang importante, lung cancer saka ovarian cancer. Mm. Ito nakakatulong sa babae at sa lung. Both. Pero siyempre, iba pang mga cancer na tutulungan. Pero primarily sa lung cancer at ovarian cancer. Pangapat, brain function. Kung gusto mong makalma ka, meron siyang caffeine. Mm. Di ba? Palagi gusto natin caffeine. Mm. Yun. Maganda yung caffeine niya. At L-theanine. Ang kagandahan nun, yung caffeine, maging alerto ka. Pero siyempre, jittery ka. Mm. Pero yung L-theanine, medyo GABAergic kasi siya eh. GABA meaning calming effect. So, kahit na gising ka, pero kalmado ka. Mm. Yun ang maganda. So, maganda yung mood mo, maganda ang pag-iisip mo, maganda ang brain function mo. Kaya pala sa Japan, China, yung mga bansang mahilig sa tsaa, lagi nilang sinasabi, pampa-relax daw talaga nila yung tsaa, no, Doc? Tama, Without yung katulad sa kape na medyo magiging aligaga ka ng konti, 'di ba, Doc? tama. Akala ko nga sabi ko, teka, di mo mataas ang caffeine yan? Eh di dapat hindi ka na kalmado. Dahil pala sa L-theanine. Mm. Then, pag uminom ka ng kape, na mga 3 to 4 cups a day, yung brain mo, yung pagbababa ng cognitive impairment mo, 64% no, mas hindi mangyayari dahil ho sa tulong ng theanine tsaka ang caffeine. Panglima, dahil sa pagkabata natin, medyo okay ang pag-iisip natin, yung cognitive function natin, nakakatulong to sa pagtatanda, protection to sa brain. So again, yung EGCG and L-theanine, nakakatulong po ito kapag may Alzheimer's ka. Merong mga marker yan na, uy, nagkakaroon ka na ng Alzheimer's napapababa nila yun. So kung sa mga nanay niyo, lola ninyo, lolo ninyo, yun, bigyan din ng green tea. Maganda ito sa brain function nila para hindi mabilis magkaroon ng Alzheimer's. Then, pang-anim, yung mga bad breath. Napakaganda yan sa bad breath dahil meron pa siyang natural fluoride. Kasi yung fluoride natin ngayon, nakakasama sa ating health. Kaya nga pag gagawa kayo konting fluoride lang, kasi fluoride medyo masama sa thyroid function. Dahil pangat ang thyroid function mo, medyo namilipis ang buhok mo. Ito, may natural fluoride siya na hindi nakakasama sa ating katawan na nakakapatay ng bakterya. Tapos, it is linked, no, sa studies, it is linked to a better oral health, saka yung lining ng ating ngipin, pinapaganda niya. Pangpito, nakakababa ng sugar. Kahit wala siyang sugar, kahit wala siyang carbohydrates, wala siyang protein or fats dahil sa ganda ng antioxidant niya, nakakababa siya ng FBS, HbA1c. Ayon sa 2020, pag uminom ka ng green tea regularly, nakakaganda siya sa ating FBS at HbA1c. Malamang dahil sa antioxidant effect rin, nakakatulong siya sa lapay, yung pancreas, para hindi tumanda ang ating lapay. Yan pa namang FBS sa test nyo tsaka yung HbA1c, 'pag tumungtong ka na ng 35 pataas, medyo ano na, struggle na, 'di ba, Doc? Yes, struggle na, struggle na. Mm. Sinasabi ng isang doktor na kasama ko, life begins to deteriorate at 40 years old dahil doon. Sabi mo nga, nag-iinom talaga yung mga Japanese at Chinese, di ba? May study sa Chinese, sa pag-iinom ng green tea, 10% lower chance of death among type 2 diabetes who drink this daily. Siguro nga, Doc. Yes. Opo. Number 8, maganda siya sa puso. Okay? So, studies have shown it decreases total cholesterol, LDL, yung bad cholesterol, and BP, and other heart diseases. Okay? Bakit? Di ba yung kape? Palagi kape tayo. Mataas siya sa caffeine. Yung caffeine, nag-stimulate siya cortisol.
stress yan. Correct. Pero yung green tea natin, meron tayong L-theanine na nakakapagkalma. Okay? Then yung green tea natin, yung mga plaque formation sa endothelium, kasi di ba, endothelium natin, di ba? Pag wala siyang antioxidant nagkakasugat, yung calcium, mga cholesterol, yung platelet, nagbabarado. So nagkakaroon ng plaque formation. Etong green tea, nagbabawas ng plaque formation. So pag mabawas ang plaque formation mo, mas magandang circulation mo. Correct, Doc. Gaganda ang endothelium mo. Pag maganda ang endothelium mo, mas nagkakaroon ng nitric oxide production, which is vasodilation, kaya bumababa ang blood pressure natin. Yung plaque na sinasabi ni Doc, para sa mga hindi pamilyar sa term, o baka narinig nyo na, pero plaque sa ngipin, pangit yun. Pero mas pangit yung plaque sa puso at ugat kasi Tama. ikaka-stroke or ikaka-atake mo yan pag nasobrahan, di ba, Doc? Eksakto. Opo. So, yung sinasabi ni Doc na yan, yung green tea, hindi naman niya tatanggalin yung mga yan, pero makakatulong bawasan, di ba? Eksakto. Opo. Kasi maganda na yung endothelium niya eh. Mm. Okay? Then, may study nga eh. Ang ginawa nila, isang group, pinakain nila ng matataba. Mm. Ganon din yung isang group, pinakain ng matataba, pero merong polyphenols, which mataas ang green tea. Mm. Then, makikita mo, mination niya, 30, 60, 90, yung blood flow. Ito, yung kumain ng matataba, syempre, bumaba ang blood flow, ang bagal ang blood flow. Pag mabagal blood flow, syempre, stroke, heart attack, di ba? Mm. Itong uminom ng polyphenols, within 90 minutes, nag-recover, nag-vasodilate na. Hindi na nakabarado, edi nag-recover na. So, mas maganda to para to prevent yung mga barado-barado sa ating puso at utak. Yung terminong vasodilate, Doc, ang ibig ba ang sabihin nun parang lumuwag yung mga Lumawag, oo. Kasi dahil nga sa endothelium protection ng ating mga antioxidant ng green tea. Kung hindi mo masyadong type yung mga ibang benefits, ito man lang, 'di ba, Doc? Super laking consideration na dapat ibigay mo. Yes, tanda natin. Dahil sa diabetes, dahil sa blood pressure, dahil sa insulin resistance, dahil sa visceral fat, lahat yan nasisira ng endothelium. Pag nasira ang circulation sa mata, mabubulag tayo, mababarado. Circulation sa utak, Yan lang. stroke. Circulation sa puso, heart attack. Circulation sa lapay, di ba? Circulation sa kidney, dialysis. So, circulation pa lang. Yun na yun. Tama sinabi mo. Correct, Doc. Kung di ka man matuluyan sa atake or stroke, yung bulag pa lang, yung kabuhayan mo medyo tapos na, 'di ba, Doc? Let's go. Mm. Now, pang number 9, helping sa ating tiyan, sa GI tract. So, pag maganda ang tiyan natin, maganda ang puso, magandang utak. Kasi kapag pala nag-high fat diet tayo, yung intestines natin, nagkakaroon ng leaky gut. Tapos, pag constipated kayo, yung skin natin, nagkakaroon ng leaky gut, imbis na ilalabas, pumapasok, bumabalik ulit. Pupunta sa puso, pupunta sa utak, at kaya nagkaka-plaque formation. Ngayon yung green tea, helpful sa epithelium naman ng GI tract na pampaganda at i-repair niya. Feeling ko, Doc, sa Pilipinas, hindi pa ganun kataas yung awareness tungkol sa gut health, no po? Yes. Yung nanay ko at that time, tatai siya eh. Tapos nag-green tea siya, sabi niya, uy, anak, napakaganda ng green tea na to. Pili mo ako dito. Nawala yung pagkatatai ko eh. Napakaganda. Dahil nga, epithelium ng ating tiyan. Pag 10, importante, live longer tayo. Siyempre, di ba, mababa blood pressure mo, mababa yung heart problem mo, mababa ang sugar mo, mas mababa ang chance mo matego. So, hahaba ang buhay natin. Plug ko lang. Siyempre, natural lang naman na wala naman yatang gustong mamatay unless na, may malaki kang dinadala tapos gusto mo nang wakasan. Pero wag natin pag-usapan yung mga yon. Generally, wala naman taong gustong mamatay. Gusto, medyo humaba yung buhay at healthy tayo. Alam nyo, ang isa pang maganda sa mahaba yung buhay, sabi nga nila, yung mga gustong makatikim ng ginhawa, gustong yumaman, I think si nagsabi nito Warren Buffett, ang isa sa mga susi para yumaman, maging healthy ka ng matagal hanggang pagtanda mo para lahat ng investments mo mahinog, di ba, Doc? Kasi kung debilitate ka na or namatay ka na ng mid-60s mo pa lang, hindi mo na mapapakinabangan yon. Pero kung healthy ka hanggang mga 80 ka, yan, well, yung nagsabi na, isa sa mga pinakamayaman sa buong mundo, si Warren Buffett. So, medyo maniniwala ako, marami siyang parte. Yes. Saka matanda na rin siya. Matanda na rin, nasa 90 na yata yan. So, may study nga sa Japan, no, na uminom ng 5 cups ng green tea per day or more, mas mababa ang tsansa na mamatay sa all causes of death. All causes, cancer, high blood, stroke, 5 cups. Kumpara sa uminom ng 1 cup. So, kahit 1 cup ka, benepisyo na. Pag uminom ka ng 5 cups, mas malaki ang benepisyo. Makes sense, Doc, kasi kung tutulungan ka niyang labanan yung diabetes, yung diabetes yung ugat ng napakaraming health problems, di ba? Yes. Well, isa pa, 2021 study. Ito naman, 7 cups
Oh, green Grabe. tea. Oh, gano'n, gano'n. Mm. Sabi daw, nagpapabawas ng risk of death from all causes ng 62% even among people who had heart attacks. So, kuwari, kahit na may heart attack ka, may sakit ka, basta uminom ka ng 7 cups or more a day, nakakabawas ng 62% ng risk of death. Kaya pala siguro sa Japan, Doc, parang lahat na lang may matcha flavor yung mga bagay-bagay 'no? Hilig talaga nila Yes, itong course, yes, green tea course. na 'to. Oo. Sobrang ganda, sobrang Mm. healthy talaga. Sa'kin naman, huwag ka na mag-iinom ng more than 7 to 8 gano'n, sobrang dami rin. Parang addict ka na sa May kasabihan ako, lahat ng sobra pangit. tama, Doc. So, wag namang, sobra. 5 to 6 cups puwede pa, pero 'pag umpisa ka pa lang, dahan-dahan lang tayo. 11, siyempre hindi matatapos ang episode natin kung walang pampaganda ng ating kutis. Yun. Kasi hindi lang puwedeng healthy, dapat pogi at maganda pa. Yan, yes, yes, yes. Yung polyphenols ulit niya, yung mga catechins niya, maganda siya sa anti-photoaging protection from the sun. So, wala namang makakatakas sa araw, eh. Totoo. So, yun, 80% ng nagpapatanda nating skin. Ayaw mo tumanda, huwag kang magpa-araw. Mm. O yun, eto ay nagpapaganda protection sa ating araw. Tapos hindi lang yun, nagpapataas siya ng collagen. Yun. Bakit? Kasi nagsusuppress siya ng enzymes na nagsisira sa collagen. So, hindi siya nagpo-produce ng collagen, pero ginagawa niya yung mga enzymes na nagsisira sa collagen, pinapabagalan niya o sinisira niya para marami tayong collagen sa katawan. Okay. By the way, speaking of collagen, ang dami-dami sa inyo nagtatanong lagi sa comments, anong collagen ba yung okay? Maganda ba ito? Ano ba yung legit? Yung collagen, sabi nga ni Doc sa maraming episodes, super useful. Hindi lang sa pampaganda ng skin, pagpapabata, pati sa Cartilage, sa joints, yung mga slip disc, naku, napakasakit. Marami nagtatanong, "Oh, kailan ba mawala yung sakit ng likod ko?" Yun, maganda sa slip disc, maganda din sa mga tendons, ligaments. okay. So, yan, yung collagen na yan, kung nagwa-wonder kayo saan makakabili ng okay, tsaka mabisa talaga, bisitahin nyo lang yung store namin, store.medico.ph. I-search nyo lang yon, store.medico.ph. Enter nyo lang sa browser nyo. Madali lang pong bumili. Pwede kayong mag-login gamit yung Facebook account nyo or yung Gmail account nyo. Super dali lang. Mas maganda ho kung nakalagin kasi makakakuha kayong discount pati free shipping. Trinabaho na namin sa mga connection namin ni Doc na mapababa yung presyo. So kung naghahanap kayo, plug lang namin yon. Store.medico.ph. So, dahil sa skin natin, dahil sa skin tayo, di ba? Ito ay nag-i-induce pala ng autophagy. Hindi lang yung intermittent fasting. Ang green tea ay nag-i-induce ng autophagy para ma-recycle ang old damaged skin natin. Para siyempre, babata ang skin natin, youthful skin. Okay? So, maganda siya sa katawan natin, inside and out. Yung autophagy, ang ibig sabihin niyan yung parang kinakain o kino-consume nung katawan yung sarili niya, eh. Hindi ako doktor pero Tama. napapanood Tama ko yun. yan sa Tama mga yun. ibang channel. Tama yun. Yung nare-recycle daw yung mga proteins, even cells ng Yes. bacteria at viruses. Yan daw talaga yung nakakatulong magpabata tsaka magpapayat. Mm. Pero share ko lang sa napanood ko, idol ko yun, si Dr. Berg na inspirasyon yun sa channel namin ni Doc. Sabi niya naaabot ng katawan yung autophagy 'pag nag-fasting ka na ng 18 hours and beyond. Yes. And yung na-mention ni Doc, para kung gusto mong mas mabisa yung autophagy, samahan mo pang green tea. Green tea, yes. Pero yung green tea, mas specific pa sa skin. Yung skin mo, tumatanda na, pero hindi napapalitan. Green tea ka lang, napakaganda for autophagy. Yung mga luma-luma na, kinukuha nila parts para magawa ng bagong cells. Ang kagandahan pa nitong green tea, hindi siya kontra sa fasting. So kung nag-i-intermittent fasting po kayo, kahit isang balde pang green tea inumin nyo, hindi mapapatid yung fasting nyo. Tubig, black coffee, yan, yung green tea, hindi sila nakakasira ng fasting. So yun, kung kailangan nyo ng inumin na nakaka-stimulate ng konti habang nagpa-fasting kayo, green tea, isa sa the best. Tungkol sa skin pa, nagdi-decrease siya ng skin cancer. Kasi nagpo-protection siya sa sun, eh. Okay? Tapos nagdi-decrease siya ng pimples. Dahil yung androgens sa hormone, nag-i-increase ng oil production at nagbabarado, may mga blackheads. Yung green tea natin ay nagbabawas ng androgen. At pwede mong gawin yung green tea, spray mo sa mukha mo. Ha? Oo, nakakaganda. Then 12, napakaganda. Nagpapatulong sa ating libido, sa lalaking libido. Tapos sa buhok at sa kidney stone. Yun. So, madami pa, eh. Ang daming benepisyo. Pinagsama-sama ko na para 12 benefits, okay? So, siyempre yung sugar natin bababa, gaganda yung circulation natin. So, pag gano'n, yung pagkalalaki natin, maganda yung circulation sa pagkalalaki natin. Siyempre,
tataas ang bandila ng mga lalaki. Yun. Lalo na yung mga nag-e-edad 40 pataas na, Doc. Common na complaint yan ng mga Yan, lalaki, di ba? oo, 40 Mm. pataas. So may pag-asa pa pala. May pag-asa pa. Then, yung buhok, di ba, numinipis na. Bakit? Dahil sa testosterone ng lalaki, DHT. Eh yung EGCC, binabawasan niya yung testosterone ng lalaki. So, mag-i-increase ang blood circulation sa buhok. Kaya nga, mas maganda yung circulation. At pwede rin ilagay daw. Pwede mong yung green tea, pwede ilagay sa buhok. Na parang Nakakatulong. topical, Doc. Yes, para mabawasan ng DHT sa ating mga buhok, sa mga follicles, hair follicles. Yung. So I know maraming nagkagusto sa inyo dun sa topic na turmeric, pati yung malunggay. Mga superfoods yung mga yun eh. Itong green tea na to, super drink pala siya. Pero eto ngayon ang tatanong natin kay Doc. Hindi naman tayo hihingi ng brand. Pero ano bang mga magandang klase ng green tea, Doc? Sobrang dami palang klaseng green tea. May green tea na, may black tea pa. Ang pagkakaiba pala nito, ang black tea pala, fine-ferment pa nila. Tapos doon, pinatagal pa nila, na-oxidize siya kaya nangitim. Pero mas masarap daw siya. Pero pag gusto mo yung health benefit, yung green tea tayo. Okay ba yung mga nabibili sa supermarket na yung may bag tapos ilalagay mo sa mainit na tubig? Kasi I know, na-mention nyo dati kung may access ka dun sa dahon, yung dahon talaga eh. Yes. So, mas maganda talaga yung dahon. Yung mga pakete mismo, medyo may plastic siya eh. So, itutunaw mo yung plastic, may microplastic kang maiinom. Tapos, so, hindi siya nabubuka eh. Hindi siya nabubuka. So, mas maganda talaga yung quality na, yung dahon-dahon talaga. Mas natural, mas Natural, maganda, yes. no, Doc? Tapos, yung mga iba, sinasama ng mga dairy, ay, ayaw natin yung mga may gatas, ayaw Yes. natin. Kasi yung dairy kasi, dumidikit siya sa antioxidant, yung catechins natin. Eh, nawawala na yung benepisyo. Tapos, may mga ibang green tea, decaf, tinanggal yung caffeine. Pag tinatanggal mo pala yung caffeine, kaya tanggal mo rin yung mga good beneficial na mga catechins, mga antioxidant. Eh di wala rin. Kape lang yung lasa lang yung ininom natin. Ayun. Tapos, isa pa, sabi daw, wag daw ipakulo yung green tea. Kasi yung mga catechins yan, nasisira rin eh pag mainit. Ang kagandahang temperature is around 60 to 70 degrees Celsius. So mainit pero hindi kumukulo. Yan, kasi kumukulo yan, mababawasan ang effectivity yung mga catechins na mawala. We're talking about yung dahon nito, no? Dahon, oo, kung papakuloy naman gano'n, 60 to 70 degrees. May iba pang klaseng dahon daw yung mga makakapal, pwedeng 80 degrees. Pwede yon, hanggang dyan lang. Ang tawag dyan brewing eh. Yun, mga 1 minute lang, pwede na. Then, inom. Okay. So kung may mahahanap kayo na dahon talaga, better yon ayon kay Doc. Na make sense naman, natural is always better. Pero kung walang-wala talaga, yung mga nakabag, Yeah, pwede na. Para sa taong sumubok ng green tea, pag bago pa lang kayong umiinom nito, mapapansin nyo, medyo mapapadalas ang pagwiwi nyo. Diuretic po siya, no, Doc? Yes. Opo, yun. So, medyo konting adjustment. Tsaka yung lasa, acquired taste siya eh. Hindi siya yung hahanap-hanapin mo. Pero pag nasanay ka na, yung 2 to 3 per day, kaya naman, di ba, Doc? Okay. Tapos, ngayon, ang green tea daw kapag 50 years old and above ka na, mas hindi effective. Bakit Talaga, daw? Doc? Bakit? Kasi daw pag matanda na daw, yung tiyan natin, mas pangit ang absorption. Mas pangit ang absorption. So, may 3 hack tayo na pwedeng gawin. Ang gawin ninyo, una-una, black pepper. Okay. O parang turmeric natin, yung turmeric, di ba? Pero yung black pepper, hindi yung luma na. Kailangan natin yung fresh ground na black pepper. Yun ang maganda na nagpo-protect siya kasi yung green tea natin pag pumasok, yung liver, siyempre sisirain yung iba. Eh, konti na nga pumasok eh kasi pangit na yung intestines natin eh. Pag matanda na, konti na nga pumasok, sisirain mo pa. So, yung black pepper, may piperine. Yung piperine na yun nakakatulong sa pagbablock ng pagsisira ng green tea catechins natin. Okay. Tapos on, chachap mo, lalagay ko ng lemon. Yung lemon kasi may vitamin C. Yung vitamin C, ipoprotection na yung catechins kasi antioxidant eh. Yung tiyan natin, ang taas ng pH eh. 1 to 3 pH, bababa eh. The lower the pH, mas acidic. Nasisira yung catechins. Pag nilagay mo ng lemon juice, yung lemon juice pa-protection yung catechins para ma-absorb. I see. Eh kung, ako, mahal naman ng lemon, eh di lagay mo vitamin C. Mag-vitamin C ka, lagay mo vitamin C, mas protektado rin yun, na-absorb, tapos yung vitamin C nakakatulong sa katawan. Kalamansi kaya, Doc? Pwede. Yes na yes. Okay, yun. Mas Yes, mura. yes. Then, nakita ko to yung ginagawa niya, 5 grams sa 150 ml. Medyo malapot siya gumawa. Medyo malapot. Talagang eksperto na kasi siya eh, na gumagawa. 5 grams or 1 tablespoon daw sa 1 cup of water. Medyo
mapait pero siyempre 'pag matagalan na. 'Pag tayo baka kalahating, tablespoon lang. So, Doc, itong matcha ba at yung mga nakikita natin sa grocery na mga green tea, may pinagkaiba ba yun o same lang 'to? So, green tea lahat sila, pero mas maganda pala ang matcha. Ang tea, 'di ba dahon siya, okey? Pero yung matcha, dinurog na yung dahon, talagang Hmm. dinurog na. So, pagkabuong-buong pagkainom natin, times 3 ng Hmm. green tea. Kasi green tea, 'di ba 'pag binrew mo yung tea, may matitira pa, eh. Yung sangkap lang nakukuha natin. Kaya puwede mong i-brew siya ng 3 beses. I see. Pero yung matcha, powder na siya, ginanon mo na, ininom mo na, lahat kinuha mo na. Ubos na. So, times 3 yung caffeine content niya. Imbis na 4 cups a day or 5 cups a day, pwede ka na mag-2 cups a day 'pag matcha kasi ininom mo na lahat, eh, okey? Pagkainom mo lahat 'yan tapos yung catechins niya, mas mataas ang, caffeine niya. Napakaganda ng matcha. Pero 'wag niyong sasamahan ng sugar, et cetera, et Yun. cetera. Oo, salt. Lagyan mo lang ng stevia, pwede pa. Mas mahal lang ng konti itong matcha 'no, Doc? Kasi mas maproseso kasi siya, eh. Mm. Tas dudurugin 'yan, eh, parang grinder from parang outer to inner, talagang gina-grind niya hanggang pinong-pino na talaga. Kasi pagka maliit nga ng grinder pangit, eh, kailangan malaking-malaki na para 'pag inom mo, absorb ka agad. Yang mga matcha na yan, mas mahal sila ng konti pero sa experience natin, whether nasa pagkain siya or nasa drink siya, parang mas masarap naman ng konti kesa sa regular green tea. So, sulit naman kahit may Sulit, konting investment. kasi tandaan ninyo, yung green tea, pinakulo niyo, ininom mo, yung natitira tatapunin mo, eh. Itatapon mo, eh. Correct, Doc. Ayun, ang dami mong tinapon, eh. Mm. Almost kalahati tinapon mo. Oh, yun. So, mas ayaw natin. Sulit naman 'no, Doc, Mm. kahit mas may presyo ng Oo, oo, oo. okey. Ayun, super dami palang benefit nitong green tea na 'to. Akala mo simpleng inumin lang, pero ang totoo, ang dami niyang tinutulungan na parte ng katawan natin, from the gut, the heart, yung lapay mo, atay mo, pati nagpapabata pa. So, I don't see any reason kung pasok na rin lang sa budget, baka maganda umpisahan na natin 'yan kung hindi niyo pa naumpisahan. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner in health, Dr. Anthony So, ang ating Medical Director. Kami magpapaalam muna, pero bago yon, kami magsasabi na stay happy, stay healthy, and see you sa next episode. Bye-bye!